kahindik-hindik at nakakikilabot na katatakutan. Yan ang parating inaasahan tuwing sasapit ang Halloween season. Once a year lang naman, kaya carry lang ang scary vibes para sa karamihan. Pero may iba, all year round ang pagkahumaling sa mga bagay na spooky. Sa San Pablo, Laguna, kilalang-kilala si Mang Edgardo dahil sa kanyang kakaibang koleksyon. May mga kalansay, santoy, pati kapuli ng manika na nakababahala ang mga itsura. Meron pa ngang mga parang totoong batang naglalakad. 10 taon na siya nangongolekta at may mahigit 800 peraso na ang kanyang koleksyon. Parang kakaiba kasi yung feeling pag tinitingnan mo sila. Tsaka yung number 1 na nagustuhan ko dyan is yung, yung history nila. Kasi ngayon hindi na nila ginagawa yan eh. Kahit sa mga furnitures, sa mga gamit, kahit yung pagkakaukit ng mga santo ngayon, ibang-iba yung gawa dati. Kabilang din sa kanyang koleksyon ang mga kabaong. May maliit at may parang sinaunang kabaong na bagay kay Dracula. May mga collectors talaga na mahilig sa mga extreme katulad ng kabaong. Parang kakaiba yung itsura niya eh. Tsaka hindi siya yung usual na nasa collection ng isang collector. Tsaka masarap yung feeling na tinatayuan ka rin ng balahibo. Tsaka more or less baka makaramdam ka ng takot. Pero ang problem pag nasanay ka na, parang ano na lang yan, parang baul na lang na naka-display sa lugar mo. Ang kabaong na ito na nabili niya 2 taon na ang nakalilipas, inakala niyang brand new hanggang sa madiskubre niya ang lihim nito. Sabi bago daw yon. Nung pinasok ko dito, sabi ba, ba't parang nangangamoy gamot yan? Pagtingin ko dun sa kabaong, may pangalan ng tao at saka date. Di ibig sabihin, ginamit na yon. Usually yung mga ganong kabaong, siya yung counterpart ngayon ng mga metal casket, yung mga galing abroad, yun yung lagayan. Ayun. Kaya ang ginawa ko, pinalinis ko muna talaga. Medyo nakakatakot yung amoy kasi ng ganon eh. Tsaka yung alam mo yung amoy na ilagay na talaga sa loob. Bukod sa mga kabaong, mahilig din si Edgardo sa mga imprint o mga bagay na kinapitan umano ng mga espiritu. Yung kauna-unahang item ko na medyo natakot ako is yung mirror na galing din dito yung sa Laguna. Namimili yung kaibigan ko ng mga antiques. Hindi ako nakasama nung araw na yun. Kinuhanan niya. Pinakita niya tapos may lumabas na parang image ng babae dun sa mirror. Sabi, parang kakaiba to magandang isama sa collection. Ayun. Binili ko. Tapos, nung pagdating dito, parang kakaiba yung feeling talaga. Hindi kasi ako nakakita pero paminsan-minsan may nararamdaman ka. Very common naman yan na kahit saan ka pumunta may mararamdaman ka. Especially yung mga sensitive or bukas yung third eye, mas madali nila maramdaman yan. Ngayon, nagtayo na rin ng antique studio si Edgardo. Ang kanyang koleksyon, ginawa niya na ring negosyo. Magandang investment compared na ilagay mo ang pera sa bank kasi pag nagsawa ka or pwede mo siya ibenta tapos mabilis mag-appreciate yung value niya. Voodoo dolls at potions. Ito naman ang nakahiligan ng 18-year-old at voodoo practitioner na si Carl. Nagsimula ang kanyang hilig sa voodoo noong siya ay nasa elementary pala. Elementary po kasi ako, mahilig na po ako sa mga bagay po na tungkol po sa magic. Ever since that day po, nag-umpisa na ako mag-research tungkol sa magic spells, witchcraft, ganun, sorcery.
Naniniwala ang voodoo sa isang unreachable God na maaari lamang makausap sa pamamagitan ng spirito o loa na sumasapi sa isang high priest o priestess. Sa pagsamba ng African slaves sa voodoo, natutunan nila ang paggawa ng voodoo dolls, potions at spells na kanilang ginamit bilang proteksyon sa mga nagpapahirap sa kanila. Sumikat ang voodoo noon na kahit mga politiko, merchants at matataas sa pamilya kumukonsulta sa high priestess sa kanilang mga desisyon. Ito po yung mga dolls po na na ginagamit ko po as parang sender ng mga messages or petition. May mga nakatali po na papel po. Ito po yung mga petition ko. Bukod sa kanyang voodoo collection, marunong din umano si Carl gumawa ng love binding spell o ang pagbubuklod ng dalawang tao para tumibay ang kanilang relasyon. Karaniwan daw sa mga nagpapagawa sa kanya nito ay mga mag-asawang nasa bingit na ng hiwalayan. John Doe, I bind you in love and last to sorrow of faith. John Doe, I bind your lips to her lips so you may kiss no other. Malakas man ang pananampalataya ni Carl sa voodoo, hindi raw siya kailanman gagawa ng anumang makakasakit sa iba. May bad karma raw kasi ito. Ayoko rin pong gumawa ng ganun kasi as far as I can po, lumalayo po talaga ako sa away kasi ayoko nga rin pong maapektuhan yung sarili ko dahil dun sa mga ginagawa ko na kung gagawa man ako ng sumpag. Weird at creepy man sa iba, katakot-takot na kaligayahan naman ang naibibigay ng mga gamit na ito sa mga kolektor. Dahil para sa kanila, good vibes ang hatid ng mga bagay na kinatatakutan ng iba.